Ang katanungan ngayon, ano ang lunas na inilalapat ng gobyerno? Sa gitna ng pagkakaipit ng mga mamamayan po sa tinatawag na napakalaking bato na bumubunggo sa kanilang ulo at katawan pag ang pag-uusapan ay pondo ng gobyerno at sa matigas na pader na umiipit naman sa mga Pilipino na pag ang pag-uusapan po ay kahirapan. Ano ang solusyon na inilalapat ng nasa pamahalaan? Para malayo ang focus sa kanila, kunwari, meron silang gintong layunin, magandang layunin, sa pamamagitan ng kasabwat sa mainstream malita media, 24/7, ipinalalaman nila sa kaisipan ng mga Pilipino na meron kaming magandang ginagawa. Hahabulin namin ang mga kurap na nagsamantala sa pera ng taong bayan. Ngunit hindi kami ang kurap. Ang kurap ay ang kalaban namin sa politika na siya naming dinudurog. Pananagutin namin sila. Pero kung hahanapin mo kung ano ang solusyon sa pagtaas ng bilihin, sa pagbulusok ng halaga ng piso, wala, lilituhin ka lamang. Paano magbibigay ng maraming trabaho sa walang trabaho? Wala. Pansamantala nilang lunas, ayuda. Ayuda na sila rin ang nasusunod. Kung mayroong pera o kung kailan nila gusto. At pinipili lang nila. Pero meron silang paulit-ulit na ibinubunggo. Kasangkapan pa ang mga ipokrito sa lipunan. Ano yan? Na sinasabi, panagutin daw ang mga kurap at arestuhin ang mga lumalabag sa batas. Na pag iyong binasa at pinakinggan ang bunganga at arsiklaway ng mga taong ito, makikita mo ang malaking kapaimbabawan sapagkat sila mismo na nag-aakusa at humahatol sa iba na di umano'y kurap at immoral at dapat panagutin at arestuhin, sila mismo ang nakaharap sa salamin. Ngunit walang hiya-hiya dahil ng mga walang hiya na hindi nila nakikita ang kanilang mga sarili sa harap ng salamin. Okay, halimbawa, kunin natin isang halimbawa. Itong sinabi rito, nakakala ko ay nagpahinga na ito, yung pala ay buhay pa. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kung hindi itong si retired Bishop Teodoro Bacani. Ano ang sinasabi nitong si retired Bishop, isang obispo ng simbahang Katoliko? Bishop Bacani. Kayuan niya ay mga walang konsensya. Yun ang sinasabi niya. No? Hindi niyo pinaglilingkuran ng isang tao na si Sara. Tinumbok talaga niya. Alam naman niya na si Sara ay isang Katoliko. At siya bilang isang pasto o obispo, dapat ay tinuturuan niya ng magandang values kung masama ang values ng isang Katoliko na ikaw ay nagbabanta, na ikaw ay magnanakaw ng pera ng bayan. Diba? Pero hindi niya ginawa yan. At kung ginawa niya yan, at kung talagang totoo na masama ang ugali ni Inday Sara, magnanakaw nga o mandarambong ng pera ng bayan, o mapagbanta at masama ang ugali, kasama na yung kanyang ama, o Duterte, sa halip na turuan nila ng magandang asal, ayon sa kanilang aral Katoliko, kung tinuruan man nila, ay aminado sila, bigong-bigo sila, na hindi nila nabago ang asal nito. Diba? Graduate ng College of Law yan, sa San Sebastian Recoletos. Mga pari ang may-ari niya. Sa San Beda graduate, si dating Presidente Digong Duterte. So hindi na nila naturuan ng tamang pag-uugali bilang Kristiyanong Katoliko, kuno. Kung tinuruan man nila, bigong-bigo sila. Kaya ang ginagawa nila ngayon, lalo nilang dinudurog ang dapat ay pangunahing pananagutan ng mga obispo at pare. Na ano? Turuan itong mga Katolikong ito na huwag kayong magnakaw at huwag maging masama ang ugali nyo. Sapagkat ang ginagawa nyo ay hindi magandang halimbawa sa mga Pilipinong hindi Katoliko. Pero aminado si Bishop Bacani, bigong-bigo sila ng mga pare at obispo na magturo ng magandang asal sa kanilang mga miyembro Katoliko. Kaya ano na lang ang palusot na ginagawa nila? Sisihin, hindi ang kanilang sarili sa malaking pagkakamali o pagkukulang, kundi sisihin ang kanilang mga miyembro na naliligaw ng landas, kuno sa kanilang panukat. Sa mga tuwid, lumalabas silang tagahatol at inuunahan pa nila ang Diyos. At ang hinahatulan nila, yung mga tupa nila o miyembrong naligaw na hindi na natuto sa kanila, sa tamang aral, sinasabi pa nila, masama ugali nyo, kondenado na kayo. Hinahatulan ko na kayo bilang obispo nyo. At hindi lamang yun, pamilya Duterte ang hinahatulan. Pati mga supporters ng mga Duterte, na kung tatansyahin ko, nasa 20 milyong Katoliko na hindi na naniniwala at nagsisimba sa kanila sapagkat solid Duterte supporters. Yan po yung mga DDS na sinasabi nilang mga tanga, mga bobotante, pero yung mga yan ay Katoliko. Dahil kung may mga supporters na hindi Katoliko ang mga Duterte, ilang milyon lang naman yun. Dahil ang mayorya naman dito sa Pilipinas ay mga Katoliko. Sa mga tweet, kung 32 milyon ang bumoto sa mga Duterte, yung pinakahuling boto na pinagbabasihan, baka more or less 7 milyon lamang dyan. O wala pa, baka 5 milyon lamang ang hindi Katoliko. Kasi nga mas marami ang mayorya Katoliko eh. Lumalabas sa 32 milyong bumoto kay Inday Sara, mahigit 20 milyon dyan Katoliko na sukang-suka na, adwang-adwa na sa pag-uugali ng mga pare at obispong ito. Katunayan, hindi sila sinusunod
ang ibinoto ay isa ring Katoliko na miyembro nila na sinasabi nilang anak ng isang berdugong si Duterte.